Magandang araw sa inyo. Ngayong araw nito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng drum set from box to this. Tara, simulan natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. Kapag umorder ka sa online ng drum set, yan ay darating na nakabox at hindi buo. Kung minsan din naman ibibigay sa iyo ng physical stores na hindi buo ang iyong drum set. Kaya sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang buong proseso kung paano buuin ang iyong drum kit mula sa box. Ang unang step ay siguraduhin na kumpleto ang parts na inyong bubuuin. I-check nyo ang tamang bilang ng drum skins. Ang isang part ng isang tambol ay mayroong top at bottom na part. Dahil ito ay 5-piece drum set, meron kang 4 na tambol na bubuuin dahil ang snare ay buo na pag nilabas nyo. At dahil dyan, meron kayong 8 drum skin na ikakabit sa mga tambol. Next ay i-check ang mga cymbals. Para sa mga 5-piece drum kit na binubuo natin tulad na nasa video ay kailangan meron kang 4 na cymbals. Isa para sa crash, isa para sa ride at 2 para sa hi-hats. Sa mga stands naman ay meron kang makikitang 5 stands. 3 pirasong stands para sa mga cymbals, isang stand para sa snare at isang stand para sa upuan. Tandaan, ang mga lalagyan nyo ng drum skin ay high tom, mid tom, floor tom at ang kick drum. Tandaan nyo rin na ang sinishape na drum set ay laging buo ang snare drum kaya hindi nyo na kailangang buuin ito. Meron ka din dapat makikita ang 2 bracket para sa toms, 3 paa para sa floor tom at 2 paa para sa kick drum. Kaya kita nyo kung gaano kadaming tornilyo to na ikakabit dito sa drum set na to. At dapat may kasamang 2 pirasong drumsticks at syempre yung pedal. Yung tuning peg naman pag wala sa plastic ng tornilyo ay malamang nasa snare drum tulad nito. Okay, ganito po itsura nun. Sa paglalagay ng drum skin sa mga toms ay kailangan mo mag-ready ng 12 tornilyo. 6 sa taas, 6 sa baba. Tanggalin ng rim para maikabit ang drum skin. Kung nasaan ang logo ng drum skin mo ay magiging top. Silipin mo ang logo ng tambol sa gilid para malaman mo kung nasaan posisyon ang top. Ilagay mo na ang drum skin. After nito, ilagay mo ang rim. Sa paglalagay ng tornilyo ay mayroon tayong susundan na triangle method. Ang mga toms ay may 6 na tornilyuhan. Ang una mong tutornilyuhan ay ang point 1. Pagkatapos ay dadako ka sa point 3. Mula point 3 ay patungo naman sa point 5. At kung mapapansin nyo, ito ay hugis triangle. Sumunod ay pumunta ka naman sa point 4. Pagkatapos tornilyuhan ng point 4 ay pumunta ka naman sa point 2. At next ay ang point 6. At yan ang triangle method. Kung mapapansin nyo, mukha siyang bituin na David mula sa Biblia. Tandaan mo muna pag maglalagay ka ng tornilyo ay nasa ibabaw ng rim ang bushing. Tignan nyo yung position ng busher ha. Ng bushing. Busher tuloy. Bushing. Ganyan na position yan. Sa paghihigpit ng tornilyo ay hindi mo gagamitan ito ng kahit anong tools. Hihigpitan mo lang to gamit ang iyong kamay hanggang hindi mo na ito mapihit. Masyadong mahigpag yung higpitan ng ganito. Yung tuning peg. Basta tandaan ninyo ay higpitan nyo muna mga tornilyo gamit ang inyong mga kamay at sundan ninyo ang triangle method. Pagkatapos nyo ma-hand tight ang mga tornilyo gamit ang triangle method ay higpitan nyo na to gamit ang tuning peg. Bigyan mo ng 10 ikot ang bawat tornilyo. Yan na 10 ikot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos dito. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. So, lagyan ko muna ito ilalim. Ganun din ang method niya. Yung triangle na ganun. Okay, lagyan ko muna ito ilalim. Sa pagkakataong ito ay natapos ko na ang mid tom pati na rin ang high tom gamit ang triangle method. Okay, be mindful lagi sa logo ha. So, baligtad kasi. Ayun o. Ayun yung logo niya. Yan natin yung skin ng floor tom. So, ibabilang nito ha. Mas marami na siyang tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Hinanda ko na yung tornilyo. 8 siya. At dahil 8 ang tornilyuhan nito, ang gagamitin nating method ay ang square method. Ang unang tutornilyuhan ay point 1, sumunod ay ang point 3, patungong point 5, at next ay ang point 7. At kung makikita mo ay makakabuo ka ng square. Next naman ay magsimula sa point 6, patungong point 8, patungong point 2, at hanggang point 4. At yan, makakabuo ka na naman ng isa pang square. Ngayon, dahil 8 yan, hindi ka makaka-triangle dyan. Ang method dito, square method. At katulad na sa triangle method, hand tight lang muna ang paghihigpit sa tornilyo sa square method. So, yan yung square method. Yan yung first square. Yung second square. Okay, so higpitan na natin.
After ma-hand tight gamit ng kamay, ay hihigpitan natin to gamit ng tuning peg. Bigyan ito ng 10 ikot at square method pa rin ang gagamitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 lang muna. Tingnan nyo, effective yan. Square method, wala kagad slack. Ano yung slack? Yung parang mga lundo-lundo. Matapos lagyan ng drum skins ang floor tom, ay lagyan naman ito ng paa. Ito na yung stand niya para tumayo siya. So lagi yan palabas pag ganun. So para magpantay muna yung adjustment, para magpantay yung adjustment natin. Kita nyo tong criss-cross na to. Yan, itututok natin dito sa plastic. Tutok natin siya dyan. Ganyan. Tutok niya, igipantay niya. Pwede nyo na siyang higpitan agad kung gusto nyo. Todo. Kita niya. Sinusunod ko yung markings ka agad. Okay. Tama lang, di ba? Ang kick drum ay 8 rin ang tornilyo. Kaso iba yung tornilyo niya mahaba. Ganito kahaba. Tapos meron siyang ganito, mga hanger. Nilulusot siya pa ganyan. Okay. So keep in mind pala, ang kick drum ay may harap at likod. So ito ang harap, ibig sabihin yung nakikita ng tao. Ito naman yung loob, yung kung saan pumapalo yung drummer. Narito ang drum skin ng kick drum. Tingnan nyo kung saan ang taas na bahagi nito. Pagkatapos ay ikabit ang rim. Medyo tricky pagkakabit ito kasi laki nito eh. Hindi naman siya kailangan lubog na lubog eh. Tandaan na may 8 tornilyo ang kick drum. At narito ang kanyang diagram sa square method. At muli ay uunahin mo ang point 1. Matapos matornilyohan ng point 1 ay pupunta ka sa point 3. At sumunod ay pupunta ka sa point 5. Pagkatapos ay dediretso ka sa point 7. At yan, nabuo mo ang una mong first square sa square method. Next naman na tornilyohan ay magsimula ka sa point 6. Pagkatapos ay dumiretso ka sa point 8. Ang sumunod naman ay pumunta ka sa point 2. Next ay ang point 4. At kung makikita mo ay nabuo mo na ang second square ng square method. Tayo magsimula. At katulad ng una kong sinabi ay hand tight muna ang paghigpit sa tornilyo. Tapos bigyan natin ng 10 ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Square method, very effective. Walang lundo, walang ano. Okay, dito na tayo sa paa ng kick drum. Ang gagawin nyo, iluluwan nyo konti itong parang bushing na to. Ganyan, pipihit lang yan. Tapos medyo nakalawit lang siya na konti. Stopper kasi yan eh, para hindi yung kick ay hindi umusod. Tapos lock nyo siyang ganyan. Angle kasi yan eh. Tignan nyo. Make sure na tama konti yung talim. So paano siya ilalagay sa sa kick drum? Nandito siya sa gilid. Sa pagbalanse ng paa ng kick drum ay ilagay nyo lamang ang dalawang paa. Maitatama mo lamang ang adjustments nito pag nakatayo na ang kick drum. Ang mga drum set, partikular na ang kick drum, ay nakadesign para i-set up sa ibabaw ng mga carpets. Pero dahil wala akong carpet ngayon, sa ibabaw muna ng karton ko to itatayo. Anti-roll lamang, anti-roll kasi yan eh. Tsaka yung forward na Pag kinikik mo kasi yan, na forward yan eh. Kaya hindi nyo napapansin ng mga drum kit na sa ibabaw ng carpet yan. Hindi sila nilalagay sa smooth surface. Kasi pag nasa smooth surface sila, pag kinik mo yan, wala nang ginawa yan. Kung di umusod na umusod, di humabol ang drum. Ang next naman na ating set up ay ang mga bracket or yung holder ng mga toms. So ito sa left. Ngayon kung mapapansin nyo, yan ay butas yan, dire-diretso yan. Dire-diretso yan. Oh. Ang pinaka nag-i-stop dyan ay ito. So ang workload niya nandito. So make sure ito ay mahigpit to. Ayaw mo dumiretso yan, bubutas ang drum. At pagkatapos ay ikabit na natin ang right side na bracket. At sunod ay set na natin ng 90 degrees ang bracket. Idiretso kabit na rin natin ang high tom sa left side ng bracket. Ang mga toms ay medyo nakatilt kagaya nito. At kung mapapansin nyo, medyo mataas ang pagkakabit ng tom. Dito mo yan i-adjust para bumaba ang height.
Yan, ganyan lang ang tamang baba niyan eh. So nasa sa iyo ng panlasa kung gusto mong mas mataas o mas mababa ang iyong mga toms. At ganoon din ang proseso sa mid-tom. 90 degrees, tapos ibaba ang adjustment ng height. Kita niyo sumasayaw na siya nung nalagyan na natin na siya ng toms. At para mabawasan ang pag-roll ng kick drum from left to right, itiko mo kahit isang paalang ng kick drum paloob. Okay, nawala na yung shake niya. Para sa snare naman, ito yung mount niya. Ang i-adjust natin dyan ito. Para pumantay siya. Kailangan medyo tilted konti. Yan, ganyan. Tapos, bukayin natin ang leg. Parang tripod lang sa camera. Yun. Tapos lock natin. Parang useless tong lock na to. Kasi ang higpit na nung paa eh. Useless. Hindi siya pwedeng pantay ha. Medyo tilt siya ng isang 1 degree lang. Ganyan. Lagay nyo na yung snare. Ang susunod naman na isa-setup ay ang hi-hats. At kagaya lang din ng stand ng snare drum ay bubukahin lang ang paa nito. Ang kinaiba lang ay meron itong pedal. Tapos ito. Yan yung dalawang. Luluhod nyo yan dito. Yun. Pagkatapos ito ay setup naman natin ang upper tube. Kailangan natin iduktong ang pull rod sa connector sa pedal. So ito mahaba na to. Kita nyo to. Kaduktong dapat yan dyan eh. Una, itanggalin muna natin ang pull rod sa upper tube at iduktong ito sa base. Ang sunod ay i-disassemble ang part na to. Ang tawag sa part na to ay clutch. Ang sunod ay ipidin na isang part ng hi-hat gamit ang dalawang bushings. So kita nyo dalawa yung bushing na yan. Yung isa kasi sa loob, palaman. Okay, dyan. Lagay mo yung bushing dito, yung isa. Lagay mo yung washer. Tapos tong nut. Tapos, yung kabilang side dito. Lagay sa bushing dito. Tapos, dito siya. Makikita nyo, plastic parts lang yan. Kaya medyo ingatan nyo dito kasi baka masira. Ganyan yan. Ang gagawin mo, busot mo yung daliri mo rito. Tapos, ipitin mo ganyan. Saka mo siya higpitan. At ang susunod na i-setup ay ang crash at ang ride. Ito ang mga pinakamadaling i-setup sa drum kit. Bubukahin mo lang ang mga paa nito, ilalagay ang mga cymbals. Ang crash ay nilalagay sa kaliwa at mas maliit ang cymbal nito. At syempre, huwag din kalimutan i-tilt ang angle adjustment. Ang ride naman ay sa kanan at mas malaki ang cymbal nito. Ganyan ang posisyon yan. Okay, lastly, yung pedal. Kailangan tanggalin yung cable ties. Kita nyo, hindi siya umaabot. Nakikita nyo. Gagawin nyo dyan. Magiging nyo. Bukayin nyo konti. Diba? Magic. Ngayon, ang pedal ay iniipit sa rim ng kick drum. Meron itong clamp at pagka nakaipit na, ito ay higpitan. Siyempre, mawawala sa alignment yan. Kaya, aayos ulit dito. At ang kaulihang isi-setup ay ang upuan ng drum set. At syempre, dahil tayo ay Pilipino, ay hindi na natin tatanggalin ang plastic cover ng upuan. At oras na para testingin ang drum set. At yun, kung meron ka natutunan bago ay mag-subscribe ka sa channel. At i-follow mo na rin ang aming Facebook page. At kung ikay mayroong mga katanungan ay huwag kalimutan mag-comment sa baba. Maraming salamat sa panonood at abangan na aming mga upcoming videos pa. God bless you all.